Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo. At kung taga saan kayo, maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Ang digmaang Pilipino-Amerikano ay ang armadong hidwaan sa pagitan ng unang Republikang Pilipino at ang Estados Unidos na tumagal mula Pebrero 4, 1899 hanggang Hulyo 2, 1902. Ang naturang digmaan ay pagpapatuloy ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan na nagsimula noong 1896 sa pagsiklab ng himagsikang Pilipino. Tinutulan ng mga Pilipino ang nakapaloob sa Tratado ng Paris na naglipat ng pagmamay-ari ng Pilipinas sa Estados Unidos mula sa Espanya upang mawakasan ang digmaang Espanyol-Amerikano. Sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong patayin ng 2 Amerikanong sundalo ang 3 Pilipinong sundalo sa San Juan. Naging mas magastos at mas marami ang namatay sa digmaang ito kesa sa digmaang Espanyol-Amerikano. Humigit kumulang 100,000 Amerikanong sundalo ang lumaban sa digmaan at mahigit 4,000 ang namatay sa kanila. Pati na rin ang 16,000 Pilipinong sundalo na naging kasali sa isang pangbansang gerilyang kampanya na walang tiyak na bilang ng kasapi. Halos aabot sa 100,000 ang namatay na sibilyan dahil sa kagutuman at sakit dulot ng naganap na digmaan. Ang kakulangan sa sandata ang naging sanhi ng pagkatalo ng mga Pilipinong sundalo sa mga Amerikano sa mga pangunahing labanan. Ang pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas na nangangahulugang ang Pilipinas ay itinuring na isang teritoryo ng Estados Unidos ay nagmula 1898 hanggang 1946. Ang balak ng mga naging pangulo ng Estados Unidos at ng mga kinatawan hingil sa kanilang misyon ng pangangalo niya ay ang pag-iiwi o talutahing pangangasiwa ng mga kapuluan ng Pilipinas hanggang sa maabot na nito ang mga ganap na gulang o tamang panahon ng pagpapalaya na naaayon sa kung kailan at sa anumang katayuan at mga kasunduan. Hindi nyo ba alam matapos ang malaking digmaan kung saan marami ang nasawi ay biglang sumulpot sa Pilipinas ang unang halimaw na nagmula sa isla ng Cagayan de Sulu o mas kilala ngayon bilang Mapun Island. Ang unang halimaw na ito ay tinatawag na mga berbalang na kumakain ng mga bangkay ng tao. Ang mga berbalang ay isang mythological
na hayop sa kulturang Pilipino na sinasabing mga ghoul na kumakain ng mga laman ng tao. Kalamitan sa kanila ay hinuhukay sa libingan ang bangkay at kanilang kakain. Makapangyarihan ang mga berbalang dahil nagagawa nilang magsabulag ng tao at para silang kawangis ng malaking paniki at maituturing sa hanay ng mga bampira. Matapos ang malawakang digmaan sa pagitan ng sundalong Pilipino at mga Amerikano kung saan halos hindi mabilang na bangkay ang nakasadlak sa lupa sa isang malawak na pulo sa Pilipinas, ay may isang batang babae ang umiiyak sa tabi ng dugoang mga bangkay malapit sa bukana ng kagubatan. Sinasambit nito ang pangalan ng kanyang mga magulang. Nababalot rin ng makapal na usok ang buong paligid dahil sa mga naganap na pagsabog at tanging ang babae ang naroon. Habang walang tigil ito sa kakahigbi ay nasilayan nito ang ilang nakakatakot na nilalang na nakadapo sa mga bangkay ng mga sundalong namatay. Kinukutkot ng mga halimaw ang katawan ng mga bangkay at nilalantakan ang mga lamang loob. Dahil sa hilakbot ng batang babae sa mga halimaw na kumakain ng sariwang bangkay, ay tumungo ito at tumakbo papasok sa kagubatan. Walang tigil ito sa kakatakbo at hindi alam ang patutunguhan hanggang sa isang maliit na kuweba ang kanyang namataan na pwede nitong pagtaguan. Ngunit bago pa man ito makalapit sa kuweba ay isang halimaw ang lumipad sa himpapawid at handa ng sunggaban ang batang babae. Akmang dadagitin na ng halimaw ang batang babae ay isang bulto ng katawan ng lalaki ang biglang lumitaw sa kanyang harapan na may mahahabang buhok at may hawak na gintong palakol at walang habas na pinugutan ng ulo ang halimaw. Sa pagkasawi ng halimaw ay nawalan na rin ng malay ang batang paslit dahil sa labis na gutom at pagkauhaw. Marami din itong nalanghap na usok na nagmula sa pulbura ng mga baril. Binuhat ang batang babae ng ekstrangherong lalaki at pumasok sa isang lagusan. 10 taon ang nakalipas. Armina, Armina, halika na't kakain na. Kanina ka pa hinahanap ng tatay mo. Tawag ng magandang babae na tumatayong ina ng dalaga na si Amalia, ang asawa ng lalaking nagligtas sa buhay ni Armina noong siya'y bata pa sa naganap na malawakang digmaan. Si Amalia ay isang maharlikang diwata na nabibilang sa kanari, habang ang asawa nito ay isang mortal na mandirigmang antingero at malawak ang kaisipan pagdating sa mahika. Hindi nabibilang sa mundo ng mga tao ang kinalalaggan ni Armina, bagkus nasa kabilang dimensyon kung saan tahimik na naninirahan ang mga iba't ibang uri ng mga diwata, inkantado at lamang lupa.
Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.